everyone! Welcome back! At ang pag-uusapan nga natin ngayon is all about Finbro Cash Loan. Paano nga ba tayo makautang sa Finbro? Gaano kabilis ma-approve yung loan application? At ang pinaka-importante talaga, yung Borrower's Advantage Package o BAP. So ito yung madalas na hindi napapansin ng iba pero napakalaki pala ng charge. But don't worry mga ka-interview, pag hindi ka nag-avail ng Borrower's Advantage Package, okay lang talaga yon. So, ayan, pag-uusapan natin lahat in detail, kaya sana mapanood mo nga yung buong video. Ano nga ba talaga itong Finbro, di ba? So, by the way, itong Finbro is a fast online cash loan provider. SEC registered ito at super convenient din na makautang dito. Wala itong collateral needed. Most of the time, within 10 minutes lang, pwedeng maaprubahan yung loan application mo at once approved. Ipapadala nila agad yung loan proceeds sa account mo kung ano yung nilagay mo nung nag-apply ka. Pero syempre, kailangan mong basahin yung mga details, especially yung mga fees nga nito, yung mga charges. So, tulad ko mga ka-interview, nung nag-apply ako online, filled out lang everything and boom, di ba? Approve in just 10 minutes lang. So, napakabilis lang din talaga pumasok yung pera sa account. Pero dito ko napansin yung Borrower's Advantage Package. So ito ang pinag-uusapan natin today kasi nga madalas hindi ito nababasa ng iba. 'Di ba? Yung Borrower's Advantage Package kasi is an optional add-on. It provides benefits like yung death cancellation if borrowers dies or becomes permanently disabled. Ayan yung meron dito nga sa Borrower's Advantage Package. Then, financial support if may difficulty and then priority credit scoring. Pwede ring discounted plan kung meron kang delinquency at special consideration in case of natural disasters. So, yun yung gamit nitong Borrower's Advantage Package. Diba? Sounds nice? Yes, but the downside talaga ng Borrower's Advantage Package kapag nakatik ay yung high fees or iba't ibang nagsisitaasang fees. Pwede itong umabot ng 5,000, 10,000, even 16,785 depende sa loan amount. At ito yung madalas na hindi napapansin dahil maliit lang yung checkbox at hindi napapansin nga ng karamihan, no? So sa loan summary kasi, makikita mo nga yung loan amount, yung interest, processing fee, loan tenure, maging yung total amount due. But then, below that, may box na nakalagay na I agree to proceed with the Borrower's Advantage Package and automated risk assessment, no? At ang pinaka-tricky kasi dito, sometimes pre-check na siya or parang recommended. Para sa mga nagtatanong, paano kapag hindi nakatik yung Borrower's Advantage Package, no? So this is where your additional info comes in. So totally okay na to tick talaga yung Borrower's Advantage Package kasi nga, etong Finbro will still allow you to apply even without BAP or yung Borrower's Advantage Package. So hindi naman talaga required na sa lahat ng mga umuutang, nakatik yung Borrower's Advantage Package. So, hindi ka talaga madedeclined automatically. But, eto lang kasi, kailangan mong makapag-submit ng additional requirements. So, para nga sa mga hindi nag-avail or ayaw mag-avail ng Borrower's Advantage Package nitong Finbro, hinihingi nila usually yung payslip, yung Certificate of Employment or yung COE ni borrowers, sometimes additional validation calls. So ito yung kapalit ng hindi mo pagkuha ng BAP or hindi mo pagtick nga doon sa Borrower's Advantage Package kasi nag-i-increase ng approval chance automatically. Kaya nga kapag wala ito, they need more documents para i-verify yung ability mo to repay. Then, number 3 nga, yung processing may take longer. Kung may Borrower's Advantage Package or with BAP, minsan instant approval. Pero kapag without Borrower's Advantage Package, mas mahaba ang validation, mas detailed checking, pwedeng maging 1 oras hanggang 3 oras or minsan 1 araw pa, hindi agad-agad na aaprubahan yung loan application mo. But, diba, you will have much lower fees. So, yun naman yung kinaganda, kahit hindi kayo mag-avail ng Borrower's Advantage Package, kahit mag-submit tayo ng mga requirements at mas matagal yung processing time nila, ang maganda naman dito ay mas mababa yung mga fees nila or lower fees. Ito talaga yung pinakamagandang part, no? So, kapag without Borrower's Advantage Package, mag-offer sila ng lower interest,
lower service fees, at lower total amount due. Diba? So yes, medyo mas matagal ang processing, pero mas mura ng malaki ang loan mo. Kapag with BAP, mas malaki yung mga charges niya, pero mas mabilis yung process. Pero kapag no BAP or Borrower's Advantage Package, maraming mga requirements, pero mas mababa naman yung mga fees and charges niya. Kaya nga, para sa karamihan ng mga borrowers, mas worth it talaga ang cheaper and safer option. So, sabi ko nga, Borrower's Advantage Package fee may be shockingly high, no? For example, utang ka ng 45,000 pesos, tapos meron kang mga charges, or dahil natik mo yung Borrower's Advantage Package, may additional na 16,785. So, ang laki talaga nun. Kaya, lagi mong i-double check before submitting kung nakatik ba or na-check mo ba yung Borrower's Advantage Package or hindi. So, mas maganda na hindi natin i-check yung Borrower's Advantage Package, lalo kung alam mo na may mga requirements ka naman na ma-submit. So, step by step to apply, di ba, without BAP. So, una nga, i-enter natin yung loan amount. So, by the way, ilalagay ko na lang din yung link itong Finbro sa comment section. So, i-click nyo yung link na yan after watching this video para mai-reroute kayo sa official website nga nitong Finbro. I-fill out nyo nga lang yung information, then mag-upload ng isang ID, and step 3, check natin yung fees. Kailangan nyo talagang busisihin. Then, number 4, scroll down mo lang, then makikita mo nga yung checkbox. I agree to proceed with Borrower's Advantage Package. So, nasa sa inyo kung mag-agree kayo or hindi, kasi alam nyo naman na kung ano yung ibig sabihin kapag na-tick nyo yan. Number 5, kung ayaw mo, edi untick mo lang and dapat walang check talaga. At number 6, mag-prepare tayo ng additional requirements. Have ready, like yung payslip, COE, valid IDs, proof of income. Then, number 7, wait for approval. So, minsan kapag without BAP nga or Borrower's Advantage Package, hindi siya 10 minutes, hindi rin 15 minutes, minsan mas matagal, pero worth it kasi nga mas mababa yung fees niya. So, once approved, matatanggap mo yung funds sa kung saan mo gustong matanggap or kung ano yung niligay mo, e-wallet or bank account. So, mabilis din naman yung disbursement once approved nga yung loan application mo. Tips lang, repayment tips, di ba? Mas magbayad tayo on time, avoid late penalties, i-check natin lagi yung mga reminders, and borrow responsibly. Pwede kayong kumontak or pwede nyong i-message yung customer support nila or contact support if may issue. At ano yung mga kailangan yung gawin kung accidentally na natik mo yung BAP, no? So, pwede mong i-message yung customer support nila, then mag-send ka ng screenshot, mag-request ka ng cancellation before disbursement. Once loans is released kasi, mahirap nang ma-remove. Ito yung benefits, disadvantages of Borrower's Advantage Package. Yung benefits, fast approval siya kapag nakatik yung BAP. Kaya lang kasi, mataas talaga yung charges niya, no? So, para sa akin, kung empleyado kayo at may mga requirements naman, mas maganda na hindi nyo na lang i-avail yung Borrower's Advantage Package. So, yun lang. Sana nakatulong yung video na to sa inyo. And kung may mga katanungan pa kayo, sana i-comment nyo po yan sa comment section. At ilalagay ko nga din yung link na itong Finbro sa comment section. So, click nyo lang yung link na yan para may route kayo sa official website nga nila and pwede nyo ma-explore pa itong apps. By the way, disclaimer lang, nasa sa inyo pa rin talaga yung decision kung uutang ba kayo dito sa Finbro or hindi. So, ang sa akin lang is gumagawa ako ng videos para i-explain ano nga ba yung feature na meron yung app na yan, and nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo or hindi. So, wala akong kinalaman sa anumang desisyon na gagawin nyo. Anyway, this video is for informational only. Hindi po ako financial advisor. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na videos na rin. Don't forget to subscribe and click na rin yung bell icon dyan sa baba para updated ka nga sa mga susunod na videos natin. Thank you and see you sa next video. Bye!